Yun mga ka-South Road, magandang umaga. Kagigising lang natin. So, nandito pa tayo sa bahay dahil si 517 nga po kahapon ay naandun tayo sa rancho, pinagawa natin. So, bago tayo umalis dito sa bahay ay may gagawin din ako. Magmimika-mekaniko rin tayo, magkakaliko tayo dito sa ating munting sasakyan. Nga pala mga ka-South Road, ang sasakyan na yan ay kaka-acquire lang natin. So, salamat kay God. Kahit pa paano may blessings na dumarating. Pero syempre, ang kapalit naman po ng sasakyan na ito ay yung maayos, kondisyon at napakagandang motor natin. Kung makikita nyo sa mga previous video natin, ay meron tayong ginagamit na motor pang araw-araw, pagpapasok sa trabaho. Pero syempre, para magkaroon tayo ng ganito, kailangan i-let go din natin yung isa nating sasakyan, yung motor. At yung motor na yan guys, yun yung Rider 150 na ginagamit ko noon nung mga nakaraan na nakikita natin sa video natin. Pero kasi ngayon dahil para lang maisakay natin yung ating pamilya kapag may pupuntahan tayo, at syempre kapag kahit umuulan hindi tayo nababasa papasok sa trabaho, pinag-isipan natin, nagdesisyon tayo na makipag-swap na lang, tapos mag-a-add cash na lang ako ng magkano para dito sa sasakyan na ito. So ngayon syempre bilang second hand na yung sasakyan at may kalumaan na rin dahil ito po ay 1993 model na Toyota Corolla 2E engine. So medyo may katandaan na, hindi natin talaga may iwasan na magbaon ng biogesic. So ngayon kaya isa sa mga ginagawa natin ay may sinusubukan kung kaya natin i-company yung problema nito. Engine bay niya mga South Road. So malinis naman yung makina, kundi yung isang spark plug lang natin. Problema ko dito is tumatagas yung langis Hindi ko alam, baka bumili naman ako ng bagong spark plug So pasok naman sana siya, kaso hindi kaya ng aking mga wrench dito kasi masyadong malaki yung kanyang tornilyuhan na pinagsasalpakan ng kanyang wrench kapag ilalagay na natin kumpara doon sa nakalagay doon. So, kaya hindi ko rin mailagay kasi baka mamaya yung kasing spark plug guys, may copper washer kasi na sumasangga lang doon sa mga tumatagas na langis. So kaya hindi natin masabi kasi itong spark plug na nakalagay dito yan, medyo manipis na yung copper washer niya. At medyo siguro baka doon na pinagmumula ng tagas ng langis. So mapapansin nyo, wala namang ibang tagas yan kundi doon lang nanggagaling talaga. Doon nanggagaling yung tagas ng langis sa spark plug na yan. So baka may mga mekaniko dyan na may isasuggest, may tuturo. Turuan nyo naman ako guys dito sa aking sasakyan. So syempre dito may natagas din Ang sabi sa akin ng mekaniko, itinanong ko, ito maganda palitan ko rin daw ng valve cover. Dito, yung buong valve cover niya kasi may nalabas din dito So yun lang, dito may konting nalabas. Then dun sa spark plug, binilhan ko naman siya kahapon ng bagong spark plug pero hindi natin kayang ikabit kasi masyadong malaki yung tornilyuhan niya So doon muna tayo magpo-focus kapag naikabit ko na. Kaya ang ginawa ko na lang remedyo dito, tinanggal ko kanina, tapos binalutan ko siya ng teflon. So sana hindi na mag-leak yung langis. Tapos bumili din ako ng pandagdag ng langis dahil alam niyo naman mga ka-South Road, kahit yung sa bus na dinadala ko, number 1 na chine-check up natin yung langis. Kasi langis is number 1 buhay ng makina yan. So ngayon nag-refill tayo ng langis. So inoobserbahan ko pa, pinabababa ko pa yung langis kung gano'ng karami na idadagdag ko. So ito po mga ka-South Road, bago ko mabili yung ma-acquire to ay bagong change oil daw dahil malinis pa naman yung langis nakita ko ito, nagdagdag tayo. Medyo blurred lang. Ayan. So siguro kulang pa yung ating idinagdag. Hindi pa siguro bumababa yung kanyang langis. Parang mabagal bumaba May tira-tira pa dito So siguro dagdagan pa siguro natin. So ayan mga ka-South Road. Ayan, medyo nakakatuwa lang isipin kasi kahit pa paano presentable naman siya. So ayan.
Yun lang, may mga kailangan lang tayong kumpunihin. Yun guys, dahil parang feeling ko kulang pa yung dinagdag ko na langis kanina. Kaya dadagdagan pa natin. Parang mabagal bumaba yung langis eh, pero dagdag tayo para sure fall. Ito kasi guys talaga number 1 buhay ng makina to, kaya hindi natin pwede pabayaan sa langis. Siguro almost kalahating litro na rin yung naidagdag ko eh, kasi doon sa tumatagas na langis sa kanya parang parang medyo malakas. So talagang siguro kailangan ko pa rito ng mga 10 biojesic para tumino. So siguro hindi rin ako marunong mag-choke ng karburador, kasi ang problema din niya is kapag ka nakaminor, namamatay. So kaya ngayon ang gagawin natin, pag-aaralan natin mag-choke ng karburador. So para malinis yung mga bara-bara doon sa karburador, kasi nung ginas up ko siya, almost kalahati yung tangke niya. Siguro baka nahugasan yung mga kalakalaong ng tangke na pupunta sa karburador. So ayan, umiiyak ko yung anak ko, nag-i-inner ko na. Oh, huwag kang umiyak.